Nagsisimula ang kwento sa isang batang nagngangalang Errol, nakaupo kasama ang kanyang pamilya habang kumakain ng tanghalian. Namangha ang kanyang ama sa kanyang panatag na asal, at inamin na hindi siya nakatulog magdamag sa kakaisip kung anong uri ng bayani ang matatanggap ng kanyang anak. Ang kanyang ina, abot langit ang tuwa, ay nagpahayag ng pananabik, samantalang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay kumpiyansang sinabi na malalampasan niya ang lahat ng kanyang mga kaedad. Sang-ayon naman ang kanilang ina, kumbinsidong maakit ng kanyang karisma ang bawat babae, bagay na ikinaalangan ng kapatid niyang babae, natakot siyang mawala ito sa kanya. Ngunit nananatiling mapagpakumbaba si Errol, naniniwalang hindi siya higit pa sa isang karaniwang bata. Sa kanilang mundo, ang mga hero class ay mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa mga bata sa edad na 10, na nagbibigay daan para makapagsanay sila sa mga natatanging kakayahan. Pagsapit ng inaasam na seremonya ng basbas, lahat ng estudyante ay nagtipon sa paaralan habang sinimulan ng pari ang ritual sa unang bata. Ipininid ng pari ang kamay sa noo ng bata at agad na lumitaw ang bisyon ng apoy at mga maso, na nagpapakita na ang kapalaran ng bata ay maging panday. Labis ang tuwa nito at agad na bumalik sa kanyang ama. Nagpatuloy ang pari sa mga natitirang estudyante. Sa wakas, dumating ang oras ni Errol. Iginiit ng kanyang kapatid na tiyak na makatatanggap siya ng pambihirang basbas. Lumapit siya sa pari habang naghihiyawan sa tuwa ang kanyang pamilya. Samantalang nagbulungan ng inggit ang mga nakapaligid. Naniniwala si Errol na maaaring mamana niya ang mga mataas na uri ng klas ng kanyang mga magulang, si Farah, ang prinsesa ng espada, at si Leon, ang dakilang salamangkero. Kaya lumapit siya sa pari, pumikit, at nagkontrahe. Ngunit walang bisyon na lumitaw. Nabigla ang pari at idineklarang wala siyang natanggap na basbas, kaya't natukoy siyang isang pambihirang classless hero. Agad na naglahong parang bula ang tuwa ng kanyang pamilya. Kumbinsidong sila'y nadaya at nakatakdang maging karaniwang tao lang ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, nagsanay si Errol sa payak na pakikipaglaban gamit ang espada. Tiniyak ng kanyang mga magulang na hindi nila siya itatakwil. Sumagot siya na kaya naman niyang mag-isa at ayaw niyang maging pabigat, habang ang kanyang kapatid ay nangakong palagi siyang susuporta. Dahil sa kanilang pag-aalala, pinaalala niya na matagal na siyang nagsasanay ng eskrima sa ilalim ng kanyang ina, at bagaman wala siyang klas, maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang. Sa kanyang isipan, itinuturing niyang napakasamang guro ng kanyang ina, sapagkat ang sobrang lakas nito ay palagi siyang napapalipad sa tuwing nagsasanay sila. Matapos niyang magpaliwanag, nagningning ang mukha ng kanyang ina sa tuwa sa kanyang karunungan, habang umasa naman ang kanyang ama na baka makahanap pa rin siya ng marangal na trabaho. Subalit dahil sa sobra nilang pag-aalaga, nainis si Errol at umalis upang mag-ensayo mag-isa. Pagdating niya sa training ground, nakita ni Errol ang dalawang estudyanteng may swordsman class na naglalaban gamit ang espada. Nang mapansin nila siya, tinanong siya kung bakit naroon siya kahit wala siyang class. Tahimik niyang sagot ay nais din niyang magsanay. Tinukso siya ng dalawa, sinabing sila'y naglalaro lamang ng espada dahil hindi na nila kailangang magsanay pa, gawa ng kanilang klas. Nagyabang pa sila, na magpapakita raw sila ng galing na dulot ng kanilang klas, at ipinagpatuloy ang laban. Habang pinagmamasdan sila, inamin ni Errol na napapahusay nga ng swordsman class ang kanilang galaw, at humiling na siya naman ang makaharap. Tinukso siya ng isa, sinabing napakalakas ng loob niyang maghamon ng walang klas. Ngunit iginiit ni Errol na hindi niya ito kailangan. Na-offend ang isa, at pumayag na lumaban para turuan siya ng leksyon. Bago magsimula, pinaalala ng bata kay Errol na tiyakin na aktibo ang kanyang protection blessing, ang likas na kalasag na bigay sa lahat ng sanggol at kusang nagre-recharge kapag hindi inaatake. Tiniyak ni Errol na hindi siya matitinag sa mga atake, at sinabihang maghanda ang kalaban. Galit na sumugod ang bata at humataw, ngunit madali itong naiparada ni Errol, na labis na ikinagulat ng kalaban. Umiwas si Errol sa kasunod na palo at gumanti ng kontra, nagdikit ang kanilang mga espada. Akala ng kasama ng bata ay nagbibiro lamang siya, at inudyukan itong tapusin na ang laban. Ngunit nagbabala ang una na hindi basta kalaban si Errol. Habang patuloy ang kanilang salpukan, napagtanto niyang hindi niya kaya ng mag-isa. Kaya tinawag niya ang kanyang kasama. Tumalon mula sa likuran ang isa, ngunit naramdaman iyon ni Errol at agad na umiwas.
Napansin niya ang kakulangan nila sa pagtutulungan, bagay na hindi naituro ng kanilang klas, kaya sinunggaban niya ang pagkakataon. Nakita ng dalawang bata ang kanyang paglapit, ngunit biglang nawala sa kanilang paningin si Arol, lumitaw sa ilalim ng isa, at pinabagsak ito ng malakas na suntok sa panga. Nang bumagsak ang isa, sumugod ang kasama, ngunit nadapa ito sa katawan ng kaalyado, nagbigay kay Arol ng pagkakataon upang patumbahin din siya. Habang nakahandusay ang dalawa, kalmadong idineklara ni Arol ang kanyang panalo. Galit na tumutol ang dalawa, sinabing nadaya sila at hininging mag-rematch. Agad na pumayag si Arol, ngunit bago magsimula, isang batang nakatayo sa kanilang likuran ang nagbabala. Sinabi nitong walang silbi ang ganoong palusot sa tunay na labanan. Tinawag niyang kahihiyan ng mga eskrimador ang dalawa. Nang akmang sasalungat ang isa, agad siyang pinatahimik ng kasama, nabatid ang mataas na katayuan ng pulang buhok na batang ito. Lumapit ang pulang buhok kay Arol, at tinanong kung siya ba ang anak ng prinsesa ng espada, si Farah. Nang tumango si Arol, pinuri siya ng bata sa tibay ng kanyang eskrima, ngunit pinaalala na ang dalawang tinalo niya ay mga baguhan lamang. Itinaas nito ang espada at naghamon ng totoong laban, nangakong ipapakita ang tunay na kapangyarihan ng swordsman class. Nagbulungan ang mga nakatingin, iniisip kung siya ba ang anak ng kapitan ng seguridad ng nayon, si Evan. Kinumpirma ito ng bata, at naalala ni Arol na minsang nakipagsanib puwersa ang kanyang ama kay Farah upang pumatay ng mga halimaw. Habang tinitingnan niya, naisip ni Arol na masyadong gwapo ang batang ito kumpara sa magaspang na anyo ng kanyang ama, at nagtanong sa sarili kung siya rin ba'y magiging casing tikom balang araw. Nanginginig ang mga balikat ng bata habang ipinagmamalaki ang lakas at karunungan ng kanyang ama, ngunit nalungkot dahil sa kabila ng lahat ng iyon, si Farah pa rin ang itinuring na pinakamalakas na eskrimador ng nayon. Sa mga salitang iyon, napansin ni Arol na ang galit nito ay galing sa inggit sa kanyang ina. Nang mahuli ito, naguluhan ng pulang buhok at galit na tinanong kung ganoon din ang pananaw niya. Mariing sagot ni Arol na tunay ngang ang kanyang ina ang pinakamalakas sa nayon. Ngunit iginiit ng bata na namanan niya ang walang kapantay na talento ng kanyang ama, at idineklara niyang tatalunin niya si Arol upang patunayan ang karangalan ng kanyang pamilya. Matapos muling makabawi ng loob, sinabi ng bata na 1 taon na siyang swordsman at mahigpit na nagsasanay sa ilalim ng kanyang ama. Dahil dito, tiyak daw siyang hindi matatalo. Ngunit pinaalala ni Arol na siya rin ay nagsanay sa ilalim ng kanyang makapangyarihang ina, kaya hindi siya basta-basta matatalo. Itinaas nilang pareho ang kanilang espada, unang umatake ang pulang buhok. Napaparry at nakapagkontra si Arol, at nagsimula ang matinding tunggalian. Namangha ang mga nanunood na kahit walang klas, kayang tapatan ni Arol ang bawat atake ng pulang buhok. Habang pinag-aaralan ang mga galaw nito, inamin ni Arol na mas malakas nga siya kaysa sa iba. Ngunit pinapadala siya ng galit. Hinintay niya ang pagkakamali, at sa oras na lumitaw ang butas, sinunggaban niya ito, ngunit gumamit ng twin slash ang pulang buhok, at naitulak si Arol sa pader. Nagulat ang pulang buhok na naparada ang unang hataw niya, ngunit ang pangalawa ay tumama kay Arol. Nawalan ng composure si Arol at tinanong kung anong kasanayan iyon. Ipinaliwanag ng bata na iyon ay isang teknik ng swordsman na hindi kayang harangin ng isang classless. Ngunit buong tapang na sinabi ni Arol na balang araw, matututuhan din niyang harangin iyon sa pamamagitan ng pagsasanay, bagay na iginalang ng pulang buhok. Makalipas ang ilang araw, nadatnan ng kanyang kapatid si Arol na natutulog pa ng tanghali na, at tinangka siyang gisingin sa pamamagitan ng halik. Ngunit bumangon si Arol bago siya mahalikan, at malamig na itinulak palayo gamit ang kanyang ulo. Na-offend ang kanyang kapatid at humiling ng halik na paghingi ng tawad habang siya ay lumalabas upang mag-almusal. Ngumiti ang kanilang ina habang inihahain ang pagkain. At sabay-sabay silang kumain. Tinanong siya ng kapatid kung muli ba siyang magsasanay, tumango siya. Naiinis, sinabi nito na magpahinga muna siya at hayaan siyang suportahan siya, ngunit hindi ito pinansin ni Arol at umalis. Nagtaka ang kapatid kung bakit araw-araw siyang nagsasanay simula nang umuwi siyang sugatan. Pinaamo siya ni Farah, na may ipinakitang lihim. Dinala siya nito sa labas at binuksan ng isang bowl na puno ng mga durog na espada, patunay ng walang humpay na pagsasanay ni Arol. Habang namamangha ang kapatid, ipinakita ni Farah ang kanyang pagmamataas dahil nakahanap ng inspirasyon ang kanyang anak mula sa pakikipagduel sa ibang bata.
Itinaas nito ang loob ng kapatid, bagaman nananatili pa rin ang pangarap niya ng isang mundong walang pinapaboran, kahit para sa mga classless. Ngumiti si Farah sa dakilang hangarin ng kanyang anak na babae. Samantala, sa kailaliman ng gubat, buong lakas na pinupukpok ni Arol ang kanyang espada sa punong may nakataling target. Pagkatapos, umatras siya at ginamit ang twin slash na kahawig ng sapulang buhok, ikinagalak ang kanyang pag-unlad. Naisip niyang sulit ang pagdanas ng pagkatalo, hindi niya alam na may isang goblin na palihim na nagmamasid mula sa mga palumpong. Bigla itong sumugod gamit ang pamalo, ngunit umiwas si Errol at tinamba ito gamit ang kanyang twin slash, sabay nagalak si Errol sa unti-unti niyang lumalakas na kakayahan. Ngunit isang dambuhalang nilalang ang biglang umatungal mula sa kanyang likuran. Lumingon siya upang tawagin ang gwardya ng nayon, ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig ng nakakatakot na sigaw ng tulong. Nakilala niya ang tinig, kaya't iniwan niya ang balak na humingi ng saklolo, hinawakan ang kanyang espada, at dali-daling tumakbo sa gubat, pinapalakas ang loob na kakayanin niya. Habang papalapit sa pinagmumulan ng sigaw, sumilip siya mula sa mga palumpong at nakita ang pulang buhok, sugatan ng braso, at hinaharap ng isang dambuhalang hobgoblin. Agad niyang naunawaan, tulad niya. Nagsasanay din ang batang iyon, pinupuksa ang mga nagliparang goblin, at ngayon ay kinuha ng pinuno ang hustisya. Nang masukol na ng halimaw ang bata, lihim na pumosisyon si Errol mula sa likuran, inihanda ang kanyang atake. Pinakalma niya ang kanyang hininga habang nawawalan na ng pag-asa ang pulang buhok. Itinaas ng hobgoblin ang pamalo para sa huling hampas, ngunit sa isang iglap, napilasan ito ni Errol gamit ang twin slash. Bumagsak ang dambuhala, wala ng buhay, at ninamnam ni Errol ang kanyang kahusayan sa galaw ng teknik. Napatumba ang pulang buhok at bumagsak sa kanyang mga bisig, at agad na napansin ni Errol na wala na ang kanyang protection blessing. Tinanong ni Errol kung may dala ba itong banal na tubig upang gamutin ang sugat. Tahimik na tumingin ang bata sa nabasag niyang sisidlan sa lupa, kaya inialok ni Errol ang kanyang sarili, at matapos inumin iyon, nawala ang mga sugat, bagamat kumulo ang damdamin ng pulang buhok dahil sa sobrang layo na ng narating ni Errol kumpara sa kanya. Nang makabawi ng lakas, nagpasalamat siya kay Errol para sa tubig, ngunit muling tinanong tungkol sa kanyang nakamamanghang teknik. Kalmadong sagot ni Errol na iyon ay simpleng twin slash lamang. Hinamon siya ng bata, paano mo iyon nakabisado nang wala kang class, gayong hindi kayang gamitin ng karaniwang tao ang ganoong teknik. Ipinaliwanag ni Errol na pinanday niya ito sa walang humpay na pagsasanay, pinapahusay ang tiyempo at galaw ng paa hanggang maging likas na reflex. Dagdag pa niya, ang mismong bata ang naging pinakamahalagang kasangkapan niya. Sapagkat sa paulit-ulit na pakikipaglaban at pagdanas ng pagkatalo rito, natuklasan niya ang buod ng teknik. Nagitla ang pulang buhok sa rebelasyong iyon, at pinakinggan si Errol habang inaamin nitong pinakintab niya ang twin slash para lamang sa muling paghaharap nila. Humanga siya sa ganoong determinasyon at tinanggap ang hamon. Nang tanungin siya ni Errol kung sigurado siya, sagot ng bata na iyon ang pinakamaliit na maibabalik niya matapos siyang mailigtas at magamot. Namangha si Errol na marunong pala itong magbalik ng utang. Ngunit tinapunan lamang siya ng masamang titig ng pulang buhok. At doon, sabay nilang hinugot ang espada, humarap sa isa't isa, at parehong nagpakawalan ng twin slash sa parehong sandali. Nagulat ang pulang buhok nang may parada ni Errol ang dalawang atake, at agad siyang tinamaan ng hindi inaasahang ikatlong hiwa. Litong-lito, tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Errol na nagdagdag siya ng ikatlong slash. Mariing iginigiit ng bata na twin slice ang tawag doon, ngunit nilinaw ni Errol na dahil wala siyang nakatalagang class skill. Kaya niyang baguhin at angkinin ang teknik ayon sa kanyang kagustuhan. Inamin niyang iyon ang unang matagumpay na paggamit niya ng ikatlong hiwa, bagay na lalong ikinainis ng kanyang kalaban. Ipinilit ng pulang buhok na hindi dapat nalalampasan ang teknik ng isang eskrimador. Tugon ni Errol na patutunayan niya ito sa panibagong laban. Itinaas muli ng dalawa ang espada, at pinatatag ng pulang buhok ang sarili, kumbinsidong mas mabilis siya kaysa kay Errol. Sa kanilang palitan ng mga twin slice, maingat niyang binantayan ang ikatlong hiwa, ngunit dumating ang huling slash na may nakakagulat na bilis, at nalampasan pa rin siya, tuluyang napadapa kahit nakagwarda. Habang nakatutok ang espada ni Errol sa natatalong kalaban, idineklara niyang iyon ang hindi may iwasang kahihinatnan.
Hiniling ng pulang buhok na ipaliwanag kung bakit napakabilis ng ikatlong hiwa. Sagot ni Errol, natutunan niya ito mula sa kanya, sa pamamagitan ng sinasadyang pagpapabagal ng unang dalawang atake at pagtutok ng lahat ng lakas sa ikatlo. Nahuhuli niya ang kalaban ng walang paghahanda. Wala nang magawa ang pulang buhok kundi magngalit ng ngipin sa pait ng pagkatalo, habang si Errol ay umalis na tagumpay. Makalipas ang ilang araw, habang kumakain ng hapunan, ibinalita ni Farah na umalis na si Evanson upang magsanay sa Brea. Nabigla si Errol at tinanong kung ano ang Brea. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ito ang lungsod ng mga espada. Idinagdag pa niyang minsan siyang nagsanay doon sa isang guild bago siya ikasal. Dahil dito, nabuhayan ng inspirasyon si Errol at ninais na marating ang Brea upang lubusang maipamalas ang kanyang kakayahan bilang isang classless hero. Tungkol naman kay Brea, doon mismo dumating ang isang grupo ng mga manlalakbay sakay ng karwahe. Dahil tanyag ang lungsod na iyon sa mga mananindang espada, halos hindi mapigil ng mga pasahero ang kanilang pananabik. Isang babae ang buong yabang na nagpakilalang siya ay isang dual-blade swordswoman, habang ang binatang katabi niya ay ipinagmamalaking siya'y isang barbarian. Inanyayahan niya itong bumuo ng grupo, ngunit malamig siyang tinanggihan, sabay panunuya sa kanyang hindi praktikal na kasuotan. Mahinahon namang ipinaliwanag ng babae na ang kanyang klase ay nangangailangan ng liksi, kaya't ang kakaunti niyang kasuotan ay nagsisiguro ng bilis. Lumala ang kanilang pagtatalo hanggang sa biglang napaligiran ng mga orc ang karwahe sa isang inihandang pag-atake. Nahihirapang magpigil ng kaba, nakiusap ang kotsero sa mga manlalakbay na ipakita ang kanilang kakayahan. Ngunit mula sa pulutong ay tumindig ang isang orc king, isang dambuhalang halimaw na hindi madaling mapabagsak. Alam ng barbarian na ang ganitong kaaway ay nangangailangan ng buong pangkat. Ngunit nang ang ina, na may hawak sa kanyang anak, ay magmakaawa na lumaban siya, malamig niya itong tinanggihan at itinulak papalayo. Ganoon din, ang dual-blade swordswoman ay tumakas, iniwan ang karwahe. Sa sandaling iyon, ang huling pasahero, isang tahimik na binatang hindi pa nagsasalita simula kanina, ay bumaba at hinarap ang mga kaaway. Habang siya'y sumugod, nahulog ang kanyang hood, at doon lumantad si Errol. Pinagmasdan siya ng lahat, manghang-mangha. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay napakapino na tila isang palabas kaysa isang labanan. Ang kanyang bilis, ang kanyang katumpakan, ang daloy ng kanyang mga galaw, hindi siya lumalaban tulad ng isang mandirigma, kundi sumasayaw tulad ng isang alagad ng sining sa isang nakamamatay na entablado, winawasak ang mga kaaway ng may walang kapantay na gilas. Nang makalabas siya mula sa balantok ng 12-dosenang orc, nakilala ng kotsero ang hindi mapagkakaila na blade dance, isang eksklusibong teknik ng Sword Princess class, na noon ay pinaniniwalaang para lamang sa mga babae. Sa wakas, hinarap ni Errol ang Orc King. Sa naglalagablab na pagsugod, tumalon siya habang humahampas ang halimaw, at itinarap ang kanyang espada diretso sa bungo nito. Matapos ang tagumpay, humarap siya sa kotsero at hiniling na ipagpatuloy na nila ang paglalakbay. Kailangang makarating siya agad sa Brea upang magsanay at maging mas malakas pa. Tahimik na napabulong ang kotsero, na marahil si Errol ay sapat na malakas na. Samantala, ang munting bata mula sa karwahe ay biglang nagtanong kung anong klase ng mandirigma si Errol. Nang sagutin niyang wala siyang klase, lahat ay napatulala. 5 taon ang nakalipas, nagsasanay si Errol sa bakuran kasama ang kanyang ina. Pagkatapos niyang isagawa ang isang teknik, napansin nitong kamukha ng twin blade slash ang kanyang ginawa. Inamin niyang ganoon nga iyon, ngunit ang ina, na halos inaantok, ay halos hindi makapaniwalang ang kanyang anak, na isinilang na walang klase, ay kayang magsagawa ng ganoong makapangyarihang galaw. Mahinahon niyang ipinaliwanag na nakamtan niya iyon sa walang humpay na ensayo. Na hindi iyon panaginip, at balak niyang matutunan ang napakaraming teknik sa parehong paraan. Pagkatapos ay hiniling niyang ituro sa kanya ang mga abilidad ng Sword Princess, upang sa oras na kanyang makabisado, makapunta siya sa Brea at matuklasan kung paano iyon lubusang gagamitin. Ngumiti ang kanyang ina ng buong pagmamalaki at idineklara siyang isang tunay na henyo. Muling bumalik sa kasalukuyan, narinig ni Errol ang anunsyo ng kotsero na nakarating na sila sa Brea. Pagsapit niya sa tanyag na lungsod ng mga espada, siya'y namangha sa napakaraming mananindang espada at sa dami ng mga may mataas na klase.
Napansin pa niya na kahit isang kotsero ay marunong kumilala ng mga pinong teknik sa espada, bagay na bihira sa ganoong gawain. Nang tanungin niya, ibinunyag ng lalaki na siya'y isang Holy Knight, isang mataas na klase. Dahil sa pagod sa mga laban, paminsan-minsan ay nagmamaneho siya ng karwahe para magkaroon ng kapayapaan ng isip, isang pamumuhay na hindi naisip ni Errol, ngunit inamin niyang nakakaakit din. Pinayuhan siya ng Holy Knight na magsimula sa pamamagitan ng pagsali sa isang guild, dahil karamihan sa mga mananindang espada sa Brea ay kumikita sa pamamagitan ng mga paligsahan sa arena, na nangangailangan ng kaugnayan sa guild. Pumayag si Errol, sabay deklarang nais niyang harapin ang pinakamalalakas na mandirigma, ngunit binalaan siya ng Holy Knight na may ilang guild sa lungsod na higit na mabagsik kaysa sa kanilang inaasahan. Pagkatapos nilang maghiwalay, naglakad-lakad si Errol sa mataong lansangan. Nakita niya ang mga nakabaluting kabalyero na nagre-recruit para sa Cavalry Guild, isang marangal na orden, habang sa hindi kalayuan ay may dalawang babae na humihikayat ng sinumang may hawak ng espada, maging magnanakaw o mangangaso, na sumali sa Sword Road. Sa gitna ng karamihan, isang dalaga ang palihim na lumapit kay Errol ngunit nadapan nang bigla siyang lumiko. Bagaman estranghero, umasta itong matagal na siyang sinusundan, sabay tutok ng isang kontrata sa kanyang mukha at iginiit na pirmahan niya iyon para sumali sa kanilang guild. Tinabig siya ni Errol at naglakad palayo, ngunit nang kumapit ang dalaga sa kanyang sinturon at ayaw bumitaw, tinukoy niyang ang ganoong pagkadesperado ay amoy ng isang bag itong guild na gutom sa miyembro. Iginiit ng babae na tanyag ang kanilang guild, at higit pa, na kung sasali siya ay magkakaroon pa siya ng pribilehiyong makipag-date sa kagandahang nasa kanyang harapan. Malamig na idineklara ni Errol na wala siyang interes, lalo pang nainis nang mapansin niyang kahawig ito ng kayabangan ng kanyang kapatid na babae. Sa kabila ng kanyang payat na anyo, pinigil niya ang inis at tinanong kung aling guild ang pinakamakapangyarihan sa lugar. Bagaman lantaran siyang binaliwala, aminado siyang marahil iyon ay ang Black Blade, na may 8 ranggong swordsman. Hindi na nagsayang ng oras, sinundan ni Errol ang direksyon at dumating sa isang marangyang mansyon. Nagpakilala siya sa bantay at inihayag ang kanyang hanggaring sumali sa Black Blade. Sinabi ng bantay na kailangan muna niyang sumailalim sa pagsusulit sa mesa ng pagtanggap. Pagpasok, nadatnan niya ang pila ng mga umaasang kandidato na sasailalim sa admission trial. Sumidhi ang pananabik habang hinihintay niya ang kanyang pagkakataon. Nang siya'y tawagin, tinanong kung ano ang kanyang klase. Nang sagutin niyang classless, sumabog sa tawa ang tagatanggap, dahil ang guild ay tumatanggap lamang ng mga mataas na antas na swordsman. Agad siyang pinalabas. Pilit na ipinakiusap ni Errol na bigyan siya ng pagkakataon at tiniyak na malalampasan niya ang pagsubok. Ngunit nagkibit-balikat lang ang clerk, batas ay batas. Biglang pumasok sa bulwagan ng isang A-rank swordsman, agad na iniukol ang paghanga ng lahat ng kandidato sa kanyang presensya. Lahat ay napatitig ng may pagkamangha, habang si Errol, walang nakuhang pagkilala, ay walang magawa kundi maghanap ng pagkakataon sa ibang lugar. Subalit saan man siya magtungo, tinatanggihan siya, ni hindi binibigyan ng kahit munting tsansa upang ipakita ang kanyang kakayahan. Matapos ang ilang sandali ng panghihinayang, naalala niya ang sulat ng rekomendasyon na iniwan ng kanyang ina, iniutos na dalhin niya ito sa dati nitong guild, na maaaring magbigay ng tulong. Sa mismong sandaling iyon, muling sumulpot ang parehong makulit na dalaga, na pagtantong wala pa rin siyang nasasali ang guild. Muli siyang inalok, ngunit nang mariin siyang tumanggi, lumuhad ito sa desperasyon, nangakong kahit ang kanyang mga bowtie hahalikan kung tatanggapin lamang siya. Walang natitinag, muling tinanggihan ni Errol at agad lumisan. Bagaman napahiya, hindi sumuko ang dalaga, at hinikayat siyang kahit bisitahin man lamang ang kanilang guild dahil malapit na rin sila roon. Nang pumasok, nabighani si Errol sa engranding anyo ng kanilang guild hall, ngunit ang pagiging hungkag nito ay nagdulot ng hinala. Nang ipitin, inamin ng dalaga ang katotohanan, ang kanilang guild ay anino na lamang ng dating kaluwalhatian. Ngayon, ang Dragon Fang ay kabilang sa pinakamahihinang guild sa lungsod. Gayunpaman, nanumpa siyang muling babalik ang gintong panahon nila, sapagkat hanggat pinamumunuan sila ng hari ng 2 espada. Ang Dragon Fang ay hindi kailanman mamamatay. Napatigil si Errol sa pangalang iyon. Minsang sinabi ng kanyang ina na ang kanyang guild ay pinamunuan mismo ng hari ng 2 espada,
na nagbigay ng pangalan sa kanilang samahan batay sa isa sa kanyang sariling teknik, ang Dragon Fang. Nang matanto niyang iyon ang dating guild ng kanyang ina, sa wakas ay pumayag si Errol na sumali. Dinala si Errol sa isang silid kung saan inanyayahan siya ng dalaga na umupo. Sa isang upuan ay nakasandal ang kanyang ama. Lasing at walang ayos. Agad siyang sinermonan ng dalaga dahil muli itong umiinom. Inisip ni Errol na marahil ito na ang hari ng dalawang espada. Ngunit ang lalaki, na wala ng kanang braso, ay agad siyang itinaboy ng walang pagkakataon, idineklara na wala ng pag-asa ang kanilang guild. Nalungkot ang dalaga sa pagbagsak ng kanyang ama at ipinaliwanag kay Errol na dati itong isa sa dalawang pinakadakilang mananindang espada sa Brea, ngunit matapos mawalan ng braso, nalunod ito sa alak. Inakala niyang iiwas si Errol sa ganoong wasak na samahan, ngunit nabigla siya nang walang pag-aatubiling idineklara nitong sasali siya, kung dahil man lang na walang ibang guild na tumatanggap sa kanya. Sa tuwa, muling inilabas ng dalaga ang kontrata. Pinirmahan ito ni Errol, at nang mabasa nitong klase, wala, inisip niyang biro lamang iyon. Ngunit ipinakita ni Errol ang isang opisyal na dokumento na nagpapatunay. Gayunman, kinuha ng dalaga ang isang espada mula sa dingding at nagbanta na sirain ang kontrata kung mahalaga pa sa kanya ang kanyang buhay. Sapagkat alam ng lahat na ang pinakamababang batayan upang makasali sa isang guild ay kahit man lang ang pagkakaroon ng pangunahing kasanayan sa espada, at narito ang isang aroganteng binatang walang klase. Dahil sa ingay ng pagtatalo, dumating ang isa pang babae. Lilia, ano ang nangyayari? Tanong nito. Mabilis siyang nilapitan ni Lilia, niyakap, at ibinuhos ang inis, akala niya'y nakatagpo siya ng perpektong recruit, ngunit wala palang silbi dahil isa itong walang klase. Sa mga salitang iyon, masusing pinagmasdan ni Rhiannon si Errol at biglang nakilala siya. Nag-ensayo silang dalawa sa parehong nayon noong bata pa. Sinubukang alalahanin ni Errol, tiyak na hindi niya makakalimutan ang ganoong kagandang babae, maliban kung siya ang anak ng kanyang karibal noong kabataan, si Kapitan Evans na pulang buhok. Kumpirmado ni Rhiannon na tanging anak na babae lamang si Evans, siya mismo iyon. Hindi niya sinisi si Errol na hindi siya nakilala, dahil labis ng humaba ang kanyang buhok mula noon. Ngumisi si Errol at biniro na may iba pang lumaki maliban sa buhok, kung alam niya ang kanyang ibig sabihin. Noon lamang natanto ni Lilia na ito ang mismong walang klaseng bata na minsang inamin ng kanyang kaibigan na hindi niya kailanman natalo. At dahil doon, agad na hinamon ni Rhiannon si Errol sa isang rematch. Sa training grounds, binuksan ni Rhiannon ang laban gamit ang parehong teknik na ginamit niya 5 taon na ang nakalipas, Twin Blade Slash. Nakakatawa para kay Errol, dahil alam niyang kaya niyang kontrahin iyon sa pamamagitan ng paggaya sa galaw. Subalit nang subukan niya, tinalo at nilampasan ng hiwa ni Rhiannon ang kanya. Tinukoy ni Rhiannon na mas malakas na siya ngayon, pinatunayan pa ito nang itarak niya sa lupa ang isang espada na 5 beses na mas mabigat kaysa sa karaniwan. Sa kasanayang brutal strength ng isang master swordswoman, kaya niyang durugin ang kahit sinong kalaban. Sumugod siya, nagbuhos ng napakabibigat na mga atake. Nahirapang harangin ni Errol, at napagtanto niyang nakamtan na ni Rhiannon ang isa sa mga advanced swordsman classes. Kung magpapatuloy siya sa pagtanggap ng mga atake, tiyak na matatalo siya, kaya umatras siya upang maglagay ng distansya. Para sa kanya, hindi sapat ang bilis ni Rhiannon upang siguraduhin ang isang tama. Nainsulto, sumugod si Rhiannon ng pabigla-bigla, iniwan ang kanyang depensa, at tinamaan si Errol, ngunit ilusyon lamang iyon. Lumitaw si Errol sa kanyang likuran at sinugatan siya. Nagulat si Rhiannon, paano niya naipasa ang shadow technique, isang napakahirap na kasanayan kahit para sa mga advanced swordsmen. Sa paggamit ng kanyang pambihirang bilis, muling umatake si Errol, ngunit pinrotektahan si Rhiannon ng kanyang divine protection. Taglay ang kasanayang courage, kaya niyang tiisin ang mga atakeng hindi sapat upang magdulot ng tunay na pinsala. Bilang tugon, ginamit ni Errol ang counterattack, isang teknik ng Sword Princess na natutunan niya sa kanyang ina. Sa pamamagitan nito, naiparada niya ang isa sa mga atake ni Rhiannon at nakamit ang tagumpay. Napahiya si Rhiannon matapos muling matalo kahit siya pa ang humamon, kaya't tumakbo siya palayo sa training grounds habang lumuluha. Matapos ipakita ni Errol ang kanyang lakas, tinanggap siya sa grupo ni Lilia, na kunwari buong tiwala na siya rito mula pa noong simula. Nang makapasok na siya,
Tinanong niya kung bakit ganoon na lamang kasadsad ang kalagayan ng kanilang guild. Mahinang bumulong si Lilia na may napakalaki silang utang sa mga kain na hinalang nagpautang. Ngunit nangako siyang muling babangon ng Dragon Fang, may nalalapit na paligsahan sa labanan, at doon sila sasali upang kitain ang perang kailangan nila. Ang dahilan kung bakit desperado siyang rekrutuhin si Errol ay simple, kailangan ng bawat guild ng 3 miyembro upang makasali. Inakala ni Errol na tiyak si Rhiannon ang isa sa mga kalahok, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit nananatili ang ganoong kagaling na swordswoman sa isang nanghihina at naluluging guild. Ipinaliwanag ni Lilia na noong bata pa si Rhiannon, at wala ni isang guild sa lungsod ang gustong tumanggap sa kanya, inilahad ng kanyang ama ang kanyang kamay at tinanggap ang dalaga. Mula noon, sa utang ng loob, nanatili si Rhiannon, tapat sa guild na yamakap sa kanya nang wala ng iba. Gayunpaman, kahit kinikilala ni Lilia ang lakas ng kanyang kasama, kulang siya sa tiwala sa kanilang tsansa, sapagkat silang tatlo ay makakaharap ng mga pangkat na may tig-5 miyembro. Ngunit puno ng kumpiyansa si Errol, idineklarang ito ang perpektong pagkakataon upang hasaing muli ang kanyang mga teknik, ang mismong dahilan ng kanyang paglalakbay sa Brea. Sa labas ng silid, palihim na nakikinig mula sa siwang ng pinto ang ama ni Lilia. Tahimik niyang sinimsim ang bawat salita, at nang marinig ang matatag na paninindigan ng bagong miyembro ng Dragon Fang, tahimik siyang lumisan.